Bagong ano? Bagong budol dyan. Yung mga 1 week old, taas ang kamay. 1 month old. Yan, less than 5 months. Yan, less than a year. 1 year, 10 years na. Yung mga ganyan. Joke lang yung budol. Kasi alam niyo naman, pag sinabing network marketing, di ba? Napakadaming side story, napakadaming side comments, napakadaming magandang kwento, marami ding pangit. Kaya tayong mga nandito, sometimes we tend to overthink, ano ba talaga yung ginagalawa nating mundo? Ganda na sinabi ni Angel, nakakatanda lang ang dating. No? 20 years, di ba? Actually, ano na, 21 years. Yan. Nung August. So, ibig sabihin, nakakatanda, pero sige, tuloy na yan, tuloy na yan. Ito lang, kung saan ka pumapalakpak sa 21 years, so nakakatanda. Pero ang good story kasi dito, pagka umiidad ka sa isang profession, you are perceived to become someone reliable, di ba? Parang kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay magpapa-check up, siyempre parang mas gusto mo yung matagal na doktor eh. Diba? Although we're not saying na yung bagong graduate na doktor eh hindi dapat pagkatiwala, hindi naman. Lalo na kung pumasa naman yan sa board. Pero typically, people, we have this thinking na sa mga bagay na you wanted to ask questions or you want to learn more, meron tayong idea na dapat ang kinakausap natin yung matagal na. Huwag natin sabihin yung matanda na. Sabihin natin yung matagal na sa ganung profession. Tama ba? And it's highly correct para sa akin. Sabi ko nga before years ago, I have a saying na if you are doing good on your own, ulitin ko, if you are doing good on your own sa negosyo natin, well, okay lang na gawin mo ng mag-isa ang negosyo. But when your people tells you na, teka, medyo sablay ka na, the best thing is to be mentored. Kailangan magtanong, mag-aral. Ngayon, ikukunik ko sa network marketing, isa sa napatunayan ko sa 21 years, hindi mo talaga pwedeng i-claim at any given point of time na you know everything. Diba? You can never claim, even ikaw na yung pinakamalaki ang income, ikaw pinakamalaki grupo, ikaw yung mostly awarded, ikaw pinakasikat, hindi mo pa rin pwede i-claim na you know everything. Tama? Anong perfect example mo dyan? Yung presidente nga natin, pinag-aaralan pa ang negosyo eh. Presidente na yun. Sir, yung 17 years, 18 years na sa March, pinag-aaralan pa? Yes. Sir, yung pumupuno ng Philippine Arena, pinag-aaralan ba? Yes. Why? Because ang ating presidente, meron siyang paniniwala na sa tingin ko naman na kung hindi totoo yung paniniwala niya, baka 17 months lang kami. Diba? 17 years na, going 18 eh. Siguro, sige, tuloy mo. Ibig sabihin, may ginagawang tama yung kumpanya. And sa maraming bagay na ginagawa, isa yon yung paniniwala na we should study more, we have to learn more, and we have to live up with the saying na learning is a continuous process. Hindi naman kasi rito, endpoint yung magkakotse ka, magkabahay ka, kumita ka ng milyon. Hindi yun eh. Hindi yun. Kasi there's more to it. There's more to it. And you will learn more of that through experience, and that is the best teacher, sabi nga ng mga kaedad ni Angel. Diba? Diba? So, ibig sabihin, totoo yun eh. Through experience talaga, mas marami kang matututunan. May mga requirement lang. Sino gusto maging milyonaryo? Diba? May mga requirement lang. Number 1, dapat mabait ka. Diba? So, ibig sabihin, yung attitude will play a very important role sa success mo dito. Again, hindi lahat ng failure salbahe. May mga failure din na mababait. Diba? Hindi rin lahat ng successful mababait. May mga successful din na salbahe. Hindi lahat ng tamad
salbahe. May mga tamad din na mababait and vice versa. Ngayon, ikaw, ano ka dun sa mga nabanggit? Madali naman niya malaman. Madali. Tanungin mo lang yung apply mo, apply. Ano ba ang nakikita mo sa akin? Diba? Kung honest yung apply mo, honest answer. Kasi ganito lang mararamdaman mo. Pag pinipilit ka umattend palagi ng training, kailangan mo nang tanungin. Apply ba't mo ba ako laging pinapattend ng training? Kasi dalawang klase ng distributor ang pinapattend ng training palagi. Number one, yung potential na magaling talaga. Pangalawa, sakit ng ulo. Yan. Ha? Ngayon, ang maganda, pag nalaman mo kung potential ka, dapat mas lalong ikaw pa yung manggigil na umattend na umattend. Pati apply mo, sabihan mo, apply, umattend ka rin ng training. Diba? Pero kung ikaw yung sakit ng ulo, ano dapat? Dapat mas lalo. Dapat 10 times, no? Pangalawa, ano yung una? Attitude, di ba? Pangalawa, culture. Dapat nasa tamang culture ka. Ano yung culture na yan? Ayan na. Di ba? Pagka yung sinabing training, dapat ang reply mo, yes. Meeting tayo. What time? Yan ang mga culture eh. Good morning. Ganyan. Kahit gabi. Pero kung ang culture mo mali, may message ka, attend tayo ng training, ang reply mo, na naman. Wala ka sa tamang culture. So kung mapapansin mo, wrong culture, maapektuhan yung attitude mo. Pero bakit pinagsasama ang attitude and culture? Kasi ang gusto natin ilabas yung tamang skills. Pag tama ang attitude, tama ang culture, yung tamang skills ang lalabas sa'yo. And of course, pag tama ang skills, tama ang resulta. Diba? Tama ang resulta, don't get me wrong. Pag sinabi bang resulta, million agad? No. Results are different. Iba-iba ang resulta. Meron dito, sobrang sipag, ang resulta, karampot. Meron tatamad-tamad, lintik ang resulta. Iba-iba ang resulta eh. Pero dapat, ang pare-pareho, yung attitude, culture, and skills para magkaroon ka ng result. At saka resulta, kanya-kanyang pagtanggap yan eh. Iba-ibang pagtanggap ng resulta. Meron akong nakikilala, may kotse na, may bahay na, may milyon na, ay pantumigil. Maraming ganun. Yung iba, first 50,000 na cheque, ibang klase na maglakad sa mall, kala mo, hindi tatabla ng bahala. Diba? Meron 5,000, ang saya-saya. Meron 10,000. Meron nga, kalahating milyon, di pa masaya eh. So iba-iba ang pagtanggap natin sa resulta. Pagka ganun ang problema mo, ganito you have a big group, meron ka malaking income, may kotse ka, sikat ka, pinapalakpakan ka, pero medyo hindi ka pa satisfied. May ibang training tayo dyan. Kasi tinotono yan eh, tinotono. Kasi minsan yung hindi pagiging satisfied, pag hindi nabantayan, baka mapunta sa greed. Kasi may tamang aspeto yun eh, yung hindi ka pa satisfied. May tama din doon. Kailangan lang itama yung tono. Puro tama. No? Di ba rin na may tama, wag lang mali. No? Yung iba naman, 10,000 chine-check 50,000 bonbon, naku, sumobra naman yung satisfaction. Meron din ganun. Kailangan kinokorek din. May mga kilala ba kayong ganon? Yung, nung kumita ng 1 milyon, hindi tumigil, gusto mas malaki pa. Parang konti lang, o baka wala. Kasi, yes. Ako personally, may kakilalang ganon. Nagsimula, yung first batch ng mga leaders niya, naubos eh. Nung kumikita na siya ng 30, 50,000, nag-100,000, naubos pa. Kaya ang ginawa niya, nag-recover, gumawa ng panibagong grupo. Nabawasan na naman. Gumawa na naman siya ng panibagong grupo. Nagkiklik na hanggang sa nagkakalahating milyon, nagwa 1 milyon. Hindi tumigil. Hanggang sa nagpalaki ng grupo, buong Pilipinas, tsaka outside. Nagto 2 million, nagti 3 million. Ayoko nang dagdagan kung ano bang kasi uling balita ko 5M monthly, parang gano'n. Dito yun, sa kumpanya natin yun. Tsaka, yun yung top 1. Kilala niyo ba yung top 1? Yes! Ano pangalan? Albert! 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Mahina. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon.
Milong-milong palakpak para sa top 1, Albert Hasbula! Alright, good morning! Oh, picture muna, picture. One more. Oh, smile, kaway-kaway! Alright, palakpak naman ang lahat para kay Sir Jun. Grabe, nabala ko pa si Sir Jun. Momentum na ba, sir? Anyway, kumusta po kayo lahat? Palakpak naman ang mga payaman sa inyo. Uy, hindi ko ramdam yung energy niyo. Yung palakpak na. Naniniwala po ba kayo, once we clap our hands, we create positive energy? Tama ba? Pag pumalakpak tayo, masaya tayo. Tama ba? Remember this guy, ang galing ng speaker, nakadepende sa palakpak niyo. Alam niyo ba, kami din sa probinsya, pag pumalakpak kami, yung palakpak na may kasamang hiyaw talaga. Okay lang ba gagawin natin? Okay, palakpak! Alright, anyway, una gusto ko magpasalamat kasi ni Sir Jun. Siyempre, binigyan tayo ng chance na makapagsalita sa inyo. In fact, nandito kami sa bihirang-bihira kami na pumunta dito. Kaya sabi ko, baka mabigyan niyo ako ng time na makapag-inspire sa mga leaders natin. Sa totoo lang, sinamahan ko lang yung 4 na leaders ko na you know, magta-travel sa United States of America. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yun? Anyway, sino sa inyo dito yung first time niya ako nakita ng personal? Taas ang kamay. Alright, ang dami. Ha? Para hindi nagatin. Pero sa YouTube or sa Facebook, sino yung nakita niyo ba ako na doon? Yung mas guwapo, personal or doon sa... Okay? Sige, yung mga tumas ng kamay kanina, first time ko din kayo nakita. Huwag kayong mag-alala, fair lang tayo. Anyway, para may connection tayo, allow me to introduce myself. Baka sabihin nyo sino criminal dyan na nasa harap. My name is Albert, all the way from Bohol. Meron ba mga Bisaya na dito? Diba? Meron ba mga taga Bohol? Taas ang kamay. Oh, wow. Saan sa Bohol? Ha? Anda, wow. Ha? Taga saan? Binunido. Tagbilaran. Oh, daming mga taga-Bohol na nandito. Palakpakan naman natin. Okay, so, alam niyo naman siguro yung kwento ko, lalong-lalo na lagi nanonood kayo sa, or maybe pinanood din ako sa YouTube. I've been doing this kind of business for almost 8 years. Alright, so sa 8 years ko, grabe. 8 years ko sa business natin. Siguro, alam niyo naman siguro, I am a former seminarian, right? Yes! Oo, yung magpapare, tama ba? Yes! Oo, so hindi pa ako tumuloy sa pagpapare kasi feeling ko parang gusto ko pang magmadre. Okay? So, same, just like sa inyo po, hindi pa ako tumuloy, same sa inyo, nagbago ng career. Hindi pa ako tumuloy sa pagpapare because naniniwala po ako na parang gusto ko pang tulungan yung pamilya ko. So, pagkadalong story short, nag-full-time ako dito right after my graduation sa seminary. Okay? Sino ba sa inyo dito yung kakagraduate lang tapos nag-full-time dito? Ganun. Pero alam niyo ba, nung time na nag-start ako, baliw na baliw ako eh. Sino sa inyo dito yung hindi makatulog? Kung hindi makatulog, nag-i-imagine ka pati ilaw, ang tingin mo 1.8 na, tama ba? May naman nakarelate ba? Dumating sa point na parang, alam mo yung feeling ko, parang milyonaryo na talaga ako, oh. Pero pag nireview ko yung mga picture ko nung una, grabe! Sabi ko, buti may naniniwala sa taong to. Kung nakikita nyo lang, walang talaga akong PowerPoint, kung nakikita yung time na nag-start ako sa AC, nag-start ako sa OVI, payat na payat. Parang alam mo, buntot na lang yung kulang.
Okay? So, baliw na baliw ako to the point na humataw ako, nag-all-out ako without minding the trainings. Kasi nga, feeling ko that time, magaling na ako. Bakit? Kasi nga, cum laude po ako nung nag-graduate ako ng college. O, palapaka nyo naman, di ba? Kasi ang pagiging cum laude, hindi po nakakain yung certificate na yun. Doon ko na-realize na parang, bakit nahihirapan ako dito? Magaling naman ako sa school. Bakit ba ang bilis ng iba? Yung iba nga hindi nakagraduate ng high school. Yung iba, meron nga kami sa Bohol eh. Grade 5 lang yung natapos. Grade 5 lang siya. Hindi nga siya marunong mag-spelling eh. Siguro familiar ako in the name of Leo Cadoya. Yes! Kung alam niyo, nakikita niyo sa YouTube. Yes! Nung nag-time na siya yung nagpe-present, sabi ko sa Nico, yung tao to, ano bang matutunan ko sa tao to? Kasi nung time na nawalan ako ng ganang mag-attend dahil sa kanya at first, sa totoo lang. Kasi nga ma-pride ako that time eh. Sabi ko, ano bang matutunan ko sa taong to? Hindi nga marunong magsulat eh. Hindi marunong mag-spelling. Naiintindihan? Yes. Pero at the end, sa kanyang presentation, sabi niya, you know what, mga kapatid? Eh, hindi siya nag-English doon. Basta yung parang ganun na. Sabi niya, alam mo mga kapatid, pag graduate ka ng college, tapos cum laude ka, sabi ko, aba, parang kilala niya ako ah. Kasi nakatingin siya sa akin. Parang, di ba alam mo yung parang nakaka-proud naman? Parang alam mo kapatid, pag nakagraduate ka ng college, tapos cum laude ka, tapos ngayon, wala kang pera, bobo ka. Sabi ko, ha? Alam mo yung gusto kong banatan eh. And ito yung last line na sinabi niya. Sabi niya, pero kahit hindi ka nakagraduate ng college, pero yumayaman ka, tapos tinuloy yung sarili niya. Alam mo yung gano'n? Tapos yumayaman ka, matalino ka. Wow! Guys, alam mo yung sa time na yun, para akong sinampal sa sarili mong kamay. Bakit? Totoo naman talaga yung sinabi niya. Walang-wala ako that time. Kaya nga nag-attend ako ng ganyang klaseng presentation. To cut the long story short, sabi ko sa kanya, kahit pagbenta pa ako dyan ng napkin, papasukin ko yan. Para lang maka-ahon sa kahirapan. Nakarelate po ba kayo sa akin? Yes! Alam ko, karamihan sa atin dito, iba-iba yung background sa buhay. Maybe yung iba dito, ang tawag doon, galing pa sa ibang bansa, nag-for-good dito sa Pilipinas, tama ba? Iniwanan yung career, nag-full-time dito. Ayan, umalis sa poder ng parents para mag-hub. Na kahit naka-aircon ka sa bahay nyo, pagdating sa hub. May mga hubbers ba na dito ngayon? Yes! Mga halos hubbers pala. Alam mo yung pag nasa hubber ka, kasabay-sabay na kayo sa isang kwarto, di ba? Kanya-kanyang baho. Yung hilig, kung ano-ano pa, yung utot na ano mo na, naaboy mo na. Alam mo yung mga ganon. Alam mo, di ba, lumabas ka sa comfort zone mo. Tama or tama? Nakarelate ako dyan kasi galing din ako dun sa hub. Dumating sa point na papalipat-lipat kami ng hub kasi nga, ang hirap eh. Alam mo yun, yung every month, yung kaaway namin, yung landlord. Pinaalis kami, alis na kayo, wala kayong pambayad. Tama? Na-experience namin lahat yun. And meron ba dito, may mga nag-online ba dito? Taas ang kamay. Like, nagmamarket talaga sa online. Yes. Nagmamarket naman offline. Meron ba dito? Guys, before ako nagiging isang onliner, like nag-ship kami sa online, naranasan ko lahat ng mga experience ko nung time na nasa field. Ngayon, nag-field naman kami, nagtitraining, pero nung time kasi ngayon, nagkukumbay na eh, tama ba? Pero dati nung time na nag-start ako sa field, alam mo dati, sobrang, lalo na sa probinsya, alam mo doon, napaka-challenging sa part namin, lalong-lalo na nung time na yun na isa pa akong seminaryan, alam mo, accepted ako sa society. Alam mo yung parang gumaganon yung tao sa amin, tama ba? Tapos, pag-uwi namin, parang ako yung pinaka-paboritong anak. Alam mo yung pagdadaan ako sa mga kapitbahay namin, tapos sabihan ng mga kapitbahay ko, Father, dito tayo, mag-snacks, magbinigdit, magtinughong. Alam mo yung mga tinughong? Yes. Si Kuwate, alam niyo yun, mga Bisaya. Pag pupunta ako sa church, tatawa, kasi nga nakasutana eh. Tatawag ako sa church nga, brother, dito tayo sa church. Tapos nung time na yun, nung nag-network na ako, alam mo guys, kahit birthday, wala nang nag-i-invite sa akin. Pag tumatawa kayo. Hindi makarelate pag nag-online ka, pero for sure nakarelate ka na nagta-typing ka, green, pag send mo, nag-offline. Tama or tama? Same rejection lang yun eh.
Dumating sa point na parang sabi ko dati, nung pag-uwi ko sa bahay, instead na sasabihan ako ng nanay na, oh, atay, para yan sa pare. Ha? Di ba may mga atay ng manok ba? O di ba yung atay, di ba mga ganyan? Atay, para yan sa pare. Pero nag-network na ako, tapos di ako makabili kahit 1 kilong isda. Nung sabi ng mama ko, di atay kang pariya ka! Akala ko mayaman ako, mayaman ka na. Bakit 1 kilong isda, wala kang pambili? Nakita lang sa social media, abundance. Abundance yung mindset, nagpo-post ng sales, kung ano-ano ba. Pagdaan ko na kapitbahay, parang masisira yung yung pinto tapos makaliga, andyan naman si Father, magre-report naman yan. Alam mo, parang may sakit ka ng pinto. Naranasan ko lahat ng mga paghihirap na yun. In fact, karamihan sa mga kaklase ko sa seminary, hindi ko naniwala sa akin. Isa sa mga, hindi ko makalimutan na sinabi sa mga, one of my classmates, sabi niya, Bert, balik ka na sa seminary. The church needs you. Naawa ko sa'yo. Kasi nakikita niya, nagbebenta ako ng kape. Pero hindi ko yun minamay. Bakit? Kasi nga, alam ko yung future. May nakikita ako na hindi niya nakikita. Yes! At for sure, ikaw na nandito ngayon, well, iba-iba man tayo ng mga challenges, pero for sure, naranasan mo din yung mga ganyang klaseng rejection. Yes! Sino sa inyo dito yung parang nawalan ka ng kaibigan kasi nga, alam mo yung mga ganon, meron ba dito? Yes! Yung best friend, mga ganyan, to the point na pag-uwi ka sa bahay nyo, ayaw mo nang umattend ng reunion, ayaw mo nang umattend ng mga ganito. Bakit? Kasi nga parang tinutukso ka na, uy, milyonaryo mini. May mga ganyan, di ba? Ganon din ako dati. Pero yun yung nagbibigay sa akin ng challenge. Yun yung nagbibigay sa akin ng motivation. Kasi nga, alam ko, ako naman yung nakaalam sa opportunity, hindi naman sila. Yes! Di ko makalimutan, when I was in Davao, naka-experience ako. Yung pinakamurang hotel doon, 50 pesos per night. Oo, Terminal Hook, SM Ecolan. May taga Davao ba dito? Yes! Oh, alam mo yon, SM Ecolan Terminal. 50 pesos lang yung bayad sa folding bed. Nire-rent ko yon, niyakap ko yung bag, pagising, may public CR, maligo, tapos network na naman. Kung may nakita sa akin doon, parang kawawa naman to si Albert. Nakuha? Pero tiniis ko yon kasi alam ko na sa negosyo natin, alam ko kailangan mo munang magsakripisyo if you want the prize. Yes! Tama or tama? Yes! Tama or tama? Yes! Dumating sa point, mas masarap pa yung kinakain ng mga clients, ng mga prospects ko, kaysa sa pamilya namin. Alam mo yun, pag nakita mo may potential, pamamakdo mo, pag-uwi mo, bagoong yung ulam ng parents mo. Tapos pagtulog mo, naka-receive ka ng text na sabi mo, Sir, di na ako tutuloy, negative yung asawa ko. Sabi mo, sayang yung McDo ah. Hindi ko alam kung ano yung mga experiences mo along the way. Hindi ko alam kung ano yung mga challenges mo na nasa hub ka ngayon. Or nag-online ka ngayon. Or maybe nag-offline ka ngayon. Maybe nawalan ka ng pamasahe. Maybe naubusan ka ng pang-wifi. Kaya inak mo na yung wifi ng kapitbahay mo. Tama? Kaya nakarelate. Hindi ko alam ano yung mga challenges mo. Kasi nga ako na-experience ako na walang nag-pay in sa akin for 6 months. Just try to imagine that. Paano ko nabuhay that time? 6 months, walang nag-pay in sa akin. Buti na lang, marunong ako magbenta ng kape-kape that time. Kaya ano ba yung mga 3 words lang, yung isi-share ko sa inyo, ano ba yung mga natutunan ko sa journey ko, sa 8 years ko, bakit nag 3 times consecutive top 1 po tayo sa Una, number 1, mag-decide ka lang. Everybody say decide. Mag-decide ka. Para hindi masasayang yung oras mo. Pag feeling mo, parang laro-laro rin para yung pagtrabaho mo dito. Or pag feeling parang papetex-petex ka lang. Or yung decision mo parang ganito, like, sige, try ko to hanggang December. Pag hindi ako mag-click, babalik ako sa abroad. Or pag hindi ako mag-click, mag-apply ako ulit ng trabaho. Yung may fallback ka ba, may reservation ka. Pag ganyan yung attitude mo, ganyan yung mindset mo ngayon, ako na magsabi sa inyo ngayon, huwag mo na itong ituloy. Hindi ka magiging successful dito. Pag ang decision mo or hindi, half-hearted ka ba? Hindi ka fully nag-decide na parang your yes must be a yes. Na nandito ka na, marami ka na sinakripisyo. Tama? Marami ba tayong mga nasakripisyo? Yes! Hindi ko nga alam ano yung laman ng messenger niyo ngayon Pag haber ka, baka isa sa mga laman ng messenger mo, uli ka na anak, wala ka mapapala dyan. Hanggang ngayon, bakit wala ka pa income?
Hindi nila alam eh, di ba, na we are still building our foundation, nagtitraining pa rin tayo, tama? Nangungugat pa tayo kung sa tanim pa, tama? Hindi ko alam ano yung mga sacrifices nyo, pero nandito ka na. Nandito ka na mag-decide ka, tatapusin. Dapat dito pa lang, tapos na. Yes! Crystal clear na dito, nagyayaman ka talaga dito. Number 2, after ka mag-decide, mag-commit ka along the way. Guys, hindi po lahat maganda ang ma-experience mo as you go along the journey mo dito sa industriya natin, sa empowered consumer. Hindi lahat maganda. In fact, mawawalan ka ng mga kaibigan dito. Yung mga old friends mo, hindi na sa mawawalan literally, but you know, yung alam mo yung iba na yung nakakausap mo, iba na yung kung saan ka nag-spend ng oras, hindi na po sila. Naiintindihan? Yes. Eh, pinalayas nga ako eh. Sa bahay namin eh. Pero nag-commit ako, kasi hindi ko ito tatapos. Marami na ako nasakripisyo dito. Possible yung sa journey mo dito, maka-experience ka, signal number 1. Signal number 2, signal number 3, iba-ibang bagyo, maybe signal number 5. Lahat yun. Kasi nga sa journey natin dito, tandaan, pipigain ka dito talaga. Bago ka makapunta sa tugatog ng tagumpay. Tama? Pagtawanan ka muna bago ka paniwalaan. Yes! Tama or tama? Tama! Kaya nga saludo ako dito, yung lumabas talaga sa comfort zone, yung they burn their bridges, kung ano-ano pa, yung makasakripisyo mo, yung lumabas ka sa comfort zone kasi alam naman natin, pag sa comfort zone tayo, nothing grows there. Tama or tama? Siyempre, pag gusto mo ng challenge, kung gusto mo talagang matuto, well, i-pressure mo yung sarili mo. Tama? Kaysa palamunin ka pa rin ng parents mo. Ngayon, nag-hub ka, ngayon, binubuhay mo na yung sarili mo. Do you get my point? Yes. Kailangan i-embrace mo yun. Wholeheartedly, lahat ng mga challenges na maranasan mo along the way. Maganda man yan o pangit. Naiintindihan? Yes. Kasi nga, life by nature, may ups and downs yan. Hindi pwedeng puro up lang. Hindi pwedeng puro... Lalo na pag nag-start pa lang tayo. Saan ka titirahin? Emotion. Lalo na pag hindi mo makayanan yung mga judgment ng ibang tao na, uy, grabe siya. 12 midnight na umuwi, baka may kapit yun. Tama? Kung ano-ano mga sinasabi nila. Pero, go right through them. Crush them. Lahat ng mga challenges along the way. Crush them. Kasi nga, alam nyo guys, ang diamonds, before siya naging diamond, it forms under pressure. Tama or tama? Tama or tama? Yung grapes, bago siya maging matamis na wine, anong ginawa? It must be crushed. Ginaganon yan. Pinipiga yan. Tama? Yung seeds, saan nag-grow yung seeds? Seeds grow in darkness. So what's my point? If na-feel mo that you are under pressure, if na-feel mo that you are being crushed, that you are in darkness moment, that means to say you are transforming. Nag-grow ka. Naiintindihan? Mag-grow ka dyan. You will shine as bright as diamond. One day, masasabi mo rin, ako na yung susunod dyan, magsishare ng success story. Tama? Tingnan naman ako ngayon, sa lahat ng mga na-experience ko, nakakatuwa. Kasi nga, this time, 95% maybe matapos na yung bahay namin. Wow! Oo. Nakakatuwa. Sino ba naman ako? Imagine this guys ha. Dati, parang lagi kong, pag nag-present ako dati, sabi ko sa inyo, mag-build talaga ako ng bahay na yung swimming pool, puro glass. Alam niyo guys, nirealize ko ngayon, glass pa lang ng swimming pool ha, yung wall ba? Yung wall ba? Para makita ka na lumalamoy na gumaganon. That's 1.2 million glass pa lang. Gusto niyo imagine ba? Just I think last week or last month, sabi ng wife ko, mag-order ako ng flowers ha. Sabi ko, okay, akala mo yung mga flower pot para sa ano ba? Mga ganyan. Sabi ko, saan yung flower mo? 1 week na, di pa dumating. Sabi niya, hindi, galing Jensan eh. Kasi imagine, binabiyahe Jensan to Bohol. Tapos pagdating ng Bohol after 2 weeks, isang wing van na truck. Kaya pala puro bonsai na mga 60 years old, 70 years old. Yung mga ganun nakalaki ng mga puno. Tapos mga bumbil, yung mga bougainvillea ba? Ang pagbayad namin putik, almost 8
almost 7 figures. Almost 1M. Flowers pa lang. Grabe. Ha? Nagpakot kami ng cabinets. Almost 6M eh. Cabinets pala. Tapos, di ba, guys, I'm sharing this to you, not to brag my result. Pero my point is, sino ba naman ako before para maka-experience ng ganito? Tama, isang probinsyano, taga Bohol, anak ng magsasaka. Alam niyo naman siguro yung kwento ko. Yes. Sino ba dito yung mga anak ng magsasaka? Taas ang kamay. Tama? Tapos maka-experience ng ganito. Yung bahay namin na tinatayo namin ngayon, that's an overlooking lot. It's a prime lot sa Bohol. Pag sinabing prime lot, Panglao Island yun. Para may idea ka, yung Panglao Island, parang Boracay yun. Andun lahat ng mga white beaches. Yung pinakamataas na bundok sa Panglao, nandun kami. Makikita airport, city view, ocean view. Tama? Tapos may lumalangoy doon, nakikita lahat kasi naka-full glass yung swimming pool. May naglalaro ng tennis court doon sa baba kasi may sarili kaming tennis court at saka basketball court. Tama? Aside from that, hindi lang bahay. Yung community namin sa Bohol, yung team namin sa Bohol, hindi lang isang bahay. Nagtatayo kami ng subdivision doon. Wow! Marami kami doon. Yung community namin, marami kami na isang bundok kami lahat nandun. Wow! Namin yung pagtitingnan mo sa layo, parang Santorini. Gusto niyo ba ng ganon? Ay, narinig ko parang nandun ba si Coach Jome? Yes! Ayan, nandyan sila kasama namin. Yes! I-invite ko naman. Si Coach Jome, nandyan si Ate Nel. Ayan, si Kuya Roger Avansado, kilala naman yung top 6 natin, si Coach Jome top 90, at saka si Coach Mary Jean. Kung naalala mo yung time na nag-awarding tayo, siya yung buntis na nagiging top 17. Ngayon, hindi na siya buntis. O palakpakan niya naman yung mga kasama. Nagpatayo din sila, may nabili rin silang lote doon. Nagpatayo sila ng bahay doon. Na parang, kung titingnan nyo doon, parang isa kaming, pinangalan nga namin yun na Hayahay Highlands. Wow! Hayahay means comfortable, relaxing. That's a Visayan term. Okay? So, hopefully na-inspire ko kayo kasi nga, guys, lahat ng mga na-experience ko ngayon, actually, wala talaga kami ibang negosyo. Ngayon lang, well, my wife, may meron sa mga traditional business, pero ako mismo, wala kaming ibang source of income. Bakit talaga naabot namin ito kundi dahil sa empowered consumerism sa COVID? Proud po ba kayo na nasa number 1 company kayo sa Pilipinas? Okay? So, siguro yun lang muna yung may share ko. Maraming salamat. Looking for, I hope so. Ay, di, tatapusin ko pala muna. Decide, mag-commit, and then, number 3, succeed. Lahat na sinare ko kanina ng mga achievements ko, pag mag-succeed kayo dito, promise. Lahat ng puyat, lahat ng pagod, lahat ng mga discouragement, lahat ng time na pinagtawanan ka ng mga kaibigan mo, babayaran lahat yan ng empowered consumerism. Tama? Kaya kung naniniwala ka na ikaw na yung susunod na magka-mansion, taas ang kamay! Nakakatuwa pa, isa na lang. Di ba, karamihan, marinig natin pag-easy. Sabi nila, pag-easy ka, gadget-gadget, post ng pera, tama ba? Sasakyan, sports car, ngayon may mansion na. Alam mo ba sa team namin, mas lalong nag-upgrade. Hindi lang car achiever, hindi lang mansion achiever. Just last week, meron akong isang leader. Nag-top din yan sa AC before. Hindi siya sports car achiever siya. Kasi nga ang accumulated niya in 3 years time, that's 19 million pesos. Ngayon, hindi basta-basta. Siguro, the first siguro yan, na dahil sa easy, ngayon, isa na siyang kidney achiever. Totoo, kasi nga, in the name of John Adrian Valdon, batang-bata, it's around 23 years old. Just try to imagine this, guys. Paano na pag wala siyang pera? Paano na pag hindi siya kumikita sa easy? Grabe. Hindi, buhay po ang in-extend niya. Kasi nga, stage 5 siya, 2 kidney sira. Pag wala siya, millions yun. Tama ba? Yes! Pag kidney transplant, millions yung pag-usapan natin dyan. Dito pa sa Manila, pinili niya yung
magaling na doktor. Sabi niya, gusto pa niya mabuhay. Kasi pag dialysis ka, alam natin, ilang years lang yun. Tama? Sorry, baka may makandito, pero aabot tayo, 10 years, 20 years, depende pa rin. Pero pag naka-kidney transplant tayo, back to normal yung buhay ni Jan and Rian Baldon ngayon. Yes! Before siya nag-transplant, 3 times a week siya nag-dialysis. Meaning, ang bumubuhay sa kanya, machine na. Tama? Pero ngayon, very successful, nandiyan dito siya sa Luzon. In fact, sa mga ano namin, pero pinipigilan ako Sir Jun. Bawal pa eh. Messenger lang, video call lang Sir. Video call lang, pero ngayon na-extend yung buhay niya dahil sa empowerment wow. So, we are hoping na inspire namin kayo kasama yung mga leaders namin na nabubisita sa inyo ngayon. We're looking forward na isa na rin kayo na makikita yung pangalan nyo na nakatatak as part of the awareness of Millionaires Club members. Excited ba kayo dyan? Excited ba kayo dyan? Kaya kung ikaw ngayon, naranasan mo lahat ng mga naranasan ko, or maybe hindi man parehas tayo na naranasan, but for sure, we have the same impact yan sa buhay natin. Yung mga challenges na yan, na-reject ka man, nagutom ka man, naubusan ka ng pamasay, kung ano-ano pa, that means we are on the same track. Tama? Tama yung daan na dinadaanan mo, at huwag ka lang hihinto dyan. Mararating mo ang nararating ko. Thank you so much. God bless us all. To God be all the glory. Thank you. Thank you very much. Milo-milo palakpak ulit. Albert Lasma. Awino, naman palakpak. Kaya yung kasama yun, yung mga part ng top 20 natin. Tatandaan kita mamaya. Hindi ka makakalapit sa akin. Biro lang. Kaya niya kasama yon yung mga... Ayan, nandiyan si Jomen. Tapos partners, andiyan ba ba? Maridel and Roger. Ayan yan. Tsaka si Eugene. May hawak na black folder, no? Black folder, no? May hawak. Kasi, nakaschedule sila for interview sa US Embassy, tama? Para sa district. So, kaya napakaswerte yung Neko ngayon kasi yung top 1 nadinig nyo, tapos, ayan, patunay na yung mga masisipag talaga. US trip libre. Ayan, di ba? Nakita na kayo ni Doc? Nakita na kayo ni Doc? Tiyempo-tiyempo mamaya. Matagal pa naman yata kayo rito eh. Diba? Ilang araw pa kayo. Diba? Yan, lifestyle, no? From Bohol, diba? Ilang araw sa Manila. Kaya yan ang yan ang naghihintay sa mga maniniwala. Yeah! Yung salitang, yung salitang maniniwala, yung Albert narinig niyo yung mga sinabi kanina. Sa tingin nyo, what drive him in deciding 8 years ago to give his all at hindi tumuloy sa pagiging madre ay sa pagiging pare? What made him decided to have this shift of career? Ano yung nagbigay sa kanya ng desisyon? Tama yung sinabi niya. Meron siyang nakita na hindi nakikita ng iba. Tama? So ito yung mga iba, yung wala dito. Yung hindi natin kasama. Kaya, totoo yun eh. Sabi ko nga kanina, pag tama yung attitude mo, tama yung kultura mo, magiging tama yung skills mo, magkakaresulta ka. Di ba? Maaaring hindi sabay-sabay ang resulta, pero eventually, resulta pa din. Yes. Yes. Saan nagkakatalo? Malamang doon sa kinuwento ni Albert. Yung paniniwala, yung decision making, yung taking action, dyan nagkakaiba eh. Yan ang pinakamalaking difference from people earning $1 million a month, yung iba 50,000 a month. Diyan nakakaiba talaga yan. Again, binanggit ko rin kanina yung level ng satisfaction, di ba? So, you need to level up to the point na kung nag-1 million ka, natutulungan ka na buong family mo,
dapat mayroon ka pang inner, deeper reason why you want to have 2 million. And most probably, pag nakita mo na talaga na nakakatulong ka na sa pamilya mo, nakakatulong ka pa sa ibang tao, nakakapag-create ka pa ng ibang mga leaders, I believe, dun mo na makikita at maiintindihan talaga yung purpose mo sa buhay. Kaya, may proseso yung mga pagdaan sa mga ganong sistema, katulad doon, yung kinuwento ni Albert. At yung mga yan, yung mga kasama niya, hindi naman basta-basta nagising yan, nasa top 20 na sila. May mga pinagdaanan yan. Tama ba? But imagine, from Bohol lang yan, ha? From Bohol, tumawid lang ng iba, Cebu, Cagayan de Oro, tapos meron din sila Metro Manila, meron sila mga abroad. So, dapat ganun mo rin nakikita yung future mo. But then, you have to see first kung ano yung hinawakan ng Albert and the rest of the top 20 and the rest of the top 100, 500. Ano yung pinanghawakan nila? Diba? Ano yung pinanghawakan nila? Ano yung nakita nila? Kasi, maraming negosyante kumikita rin naman ng milyon eh. Tama? Pero ano yung pinanghawakan ng mga tao na yan? Sa atin, ako, I can say straightly, siguro ang nakita ni Albert yung kumpanya. Nakita niya na kung ano man ang maging desisyon niya, kaya siyang i-back up ng kumpanya. Kasi napakahirap magdesisyon kung ang sinamahan mo na kumpanya medyo malubak, di ba? At saka yung tipong marami kasing ganyang kwento, yung halimbawa ganito ang pay-in. Pagpunta mo ng office kinabukasan, iba na. Maraming ganyan eh. Ganito ang product, pagpunta mo ng office, iba na. May mga ibang kumpanya naman, hataw ka. Ang dami mo hap na pay-in, pagpunta nyo ng office, sarado na. Maraming ganyan eh. So, sabi niya, 8 years na, para sa akin, yung 8 years na yun, kung isa-summarize mo yung kanyang achievement, napaka-ikli nun. Napaka-ikli nun 10 years. And siyempre, 50-50 yan, sino ang pupurihin mo? Of course, yung kanyang sipag, and of course, yung in-offer at support ang ibinigay ng company talaga. So, yan ang dapat mong panghawakan. Ngayon, yung mga baguhan dito, bago tayo dumire-diretso sa ating slide for the NECO, ang gusto kong maramdaman ng mga baguhan, maaring masipag ka, hindi ko pwedeng questionin yan. Maaring nagbibigay ka ng time, hindi questionable yan. Nag-hub ka and everything. Pinag-aaralan mong negosyo, very good. Pero siguro ito yung dapat matinig ng mga baguhan. Ano? When I say bago, yung mga less than a year, 1 year, 2 years, 3 years, medyo kasi ano nga, di ba, ang tawag doon, yung sinasala stage, di ba, most probably yan, your first year, second year, third year. Yung iba nga, 5 years na humato, biglang nagpo-quit pa eh, yung mga ganyan. So what more, yung 5 months pa lang or less. Ito yung gusto kong panghawakan nyo para mas tumibay yung paniniwala nyo sa kumpanya. Although matatouch natin mamaya para review na lang. Parang ganito, bigyan natin ng mas madaling maintindihan. Sa mga empleyado, taas ang kamay, mga empleyado. Siguro masaya ka naman dyan sa kumpanya mo ngayon, tama? Pero yan ba ang dream company mo na mapasukan? Kung taga San Miguel Corporation ka, might be. Tama? Kasi parang lahat yata ng nadinig ko noon, nung hindi pa ako networker, parang lahat ng lahat ng nadinig ko, ang gusto mapasukan, the likes of San Miguel Corporation, PLDT, yung mga ganyan. Diba yung mga malalaking pangalan na kumpanya, lalo Meralco, yan, yung mga ganyan, Pagka estudyante ka naman, fresh from high school, magka-college ka, ano yung mga dream universities mo? UST, tama? LaSalle, UP, Ateneo, the likes, Ang tanong dyan kasi bakit? Bakit? Kasi it is natural sa isang tao, gusto natin ma-associate tayo sa isang entity na maganda. Tama? Parang ganito. Sinong gusto mong barkada? Si Michael V? O si Rendon Tarantado? Diba? Sino gusto mong barkada? Siyempre si Michael V. Diba parang ganon? Nakikits mo yung point? Yes. Halimbawa, sino gusto mong barkada sa mga luma, sa mga luma na? Sino gusto mong barkada?
Dolphy. Okay, bakit? May problema ka ba kay Fernando mo? Parang matino yung pinili mo eh. Dito rin kanina sa gilid nung sinabi ni Albert na cum laude ako eh. Pero dapat kumita kasi pag hindi ka cum laude eh. Oo, ganun, di ba? May sumagot yan. Tama eh. Sino yun? Sino yung cum laude dyan na sumagot? O makasagot lang. Narinig nyo rin yung sagot kanina, parang cum laude rin siya. Hindi, biro lang. Kalimutan nyo na yun. Ang point lang, gusto natin ma-associate sa isang bagay na sikat. Sa isang bagay na matino. Sa isang bagay na malaki, maganda. Di ba? Parang mga lalaki, di ba? Papapicture. Kanino mo gusto magpa-picture? Gusto mo sa mga artista, sa mga sikat, mga ganyan. Pero pagka hindi ka gandaan, hindi, ayaw mo. Ganyan din ang mga babae. Kasi nga, human nature. Parang, sa labas, saan mo gusto magpa-picture? Sa sementeryo o sa mall? Parang gano'n, di ba? So, malamang, si Albert gano'n ang naramdaman eh. Nakita niya, naintindihan niya. Kaya gusto kong kausapin yung mga baguhan. Para madagdagan yung sipag mo, yung pagmamahal mo sa company, dapat may matutunan ka pa. Ano yun? Dapat makilala mo ang history, ang legacy ng kumpanya, para alam mo kung ano itong kumpanyang dinatnan mo. Kasi pag kilala mo yung kumpanyang dinatnan mo, magiging part ka ng development. Magiging part ka ng pagganda. Hindi yung papasok ka dito, ikaw yung magiging dahilan ng distraction. Nagets mo? Bawa, uy, maganda pala kitaan dyan sa ali ako. Yun lang ang motivation mo. Nag-hub ka o nag-offline ka, pero ang gawa mo, pag may pay-in, hindi mo pinapasok, binubulsa mo. So part ka ng distraction, hindi ka part ng development. Nagigets? Kaya ang bilin dyan na maganda, kung maganda yung dinatnan mo, mas pagandahin mo pa. Hindi yung pumasok ka rito maganda, ang intention mo, papangitin. Or hindi mo man intention, somewhere along the way, dahil hindi ka nag-a-attend ng mga trainings, naging part ka ng distraction. Kasi nabanggit kanina ni Albert, bigyan ko lang na matinding explanation. Ang wrong emotion can brought about bad things sa mga decision mo. Wrong emotion eh. Pero ang wrong emotion ba may iwasan? Yes. Kung meron kang tamang information. Pag tamang information na nakukuha mo, right emotion ang magagamit mo. Sample. Sige, tuloy mo yan. Tuloy mo yan. Sample. 18 years na tayo, tama? Imposible na wala kang nakausap na ganito. Ay, yung global, alam namin yan. Member na kami dyan eh, 10 years ago, 12 years ago. Wala namang nangyari sa amin dyan eh. Nangyari na? Yes! Huwag ka magtaka. Kasi nga 18 years na eh. Magtaka ka kung minsan walang nakakakilala rito. Ano yan? Mga ghost lang ba yan? Kasi meron dyan mga wala na rito. Tama ba? Yes! Oh. Merong mga naging member noong 2006 hanggang 2010 na mga wala na ngayon dito. Kaya hindi posible na may marinig kang ganyan. Wala naman nangyari sa amin dyan, hindi naman kami yumaman dyan. Ngayon, pag hindi ka umattend ng mga training, ano mararamdaman mo? Naku po, malamang ako din. Kasi, wala kang tamang information dahil hindi ka umattend ng training, kaya wrong emotion ang lumalabas sa'yo. Pero kung tamang information mo, lagi kang updated, you are educated, you are always present sa mga event, pag may nadinig ka na gano'n, o kaya ganito, naku, scam lang yan. Tagal-tagal na nanloloko ng mga tao yan. Nag-member kami dyan, wala naman naganap. Kung ikaw ay well-informed, well-trained, ano ang isasagot mo ron? Ay, hindi po. Siguro po yung nakasama nyo noon talagang may supply. Kasi po yung kumpanya nandiyan pa. Nakatayo, lumalakas, lumalaki. So, siguro dapat po, silipin niyo muli, ako makakasama niyo.
Pero may kahit a point na pag sinabi mo yun, matino ka. Tama. Hindi yung mas gago ka pa dun sa dati niyang nakasama. Tama? Kaya, yun ang request ko sa iyo. Para magkaroon ka ng totoong pagmamahal, mas malalim na pangunawa, kailangan kilalanin mo ang history nito. Hindi lang kilala mo lang yung 1-8. Ang kilala mo lang, direct referral, kilala mo lang pera, kilala mo lang yung mga nagkakotse, ako din, next time, ganyan. Mababaw yan eh. Malapit ka sa kasalanan pag ganyan lang tumatakbo sa isip mo. Malapit ka sa panloloko pag yan lang ang hawak mo. Pero, halimbawa, estudyante ka ng UST, first year college ka, ano ang gusto mong gawin? Lahat ng katinuan gusto mong gawin eh. Kasi taga-UST ka eh. Tama ba? Ayaw mong makita sa kanya na ganyan-ganyan ka. Kasi ang masisira yung school. Hindi pwedeng nasa Lasal ka, tapos sa kanto, painom-inom ka. Di ba? Hindi, nasa UP ka, tapos nakikipagbasag ulo ka kung saan kalsada, nagmumura ka, imbis na lumalabas sa bibig mo, mga matitino. Hindi mo gagawin yun kasi ayaw mo masira yung school mo. Ganon din dapat ang nararamdaman mo rito sa Global. Diba? Yung tibong ipag 7 heads mo, 15, pero intention mo, oh, yari ka, isa lang i-import ko dyan. Akin lahat yan. Ganon pa, nako, Diyos ko. Diba? Kasi kung hindi mo mahal yung kumpanya, sigurado, gagawin mo yan. Gagawa ka ng kasiraan. Nagigets ba yung point natin? Kaya, para malaman mo yan, you have to be always present. You have to learn more about the history ng kumpanya. Kilalanin mo. Di ba? Mark, andiyan ka pa ba? Paki-change na to. Para masimulan natin. Okay na yan. Okay. So, bawas ang ilaw siguro. Masyadong maliwanag. Okay. Sandali lang tayo. In 35 minutes siguro, 40, tapos tayo. No? Kasi ang pag-uusapan lang naman natin dyan, yung how to understand the business and starting the business. Of course, questions are normal. Pag hindi ka na marunong magtanong, magtaka ka. Tama? Yung mga pinakamatatalino nga, nagtatanong pa eh. Katulad, sino bang pinakamatalinong tao recorded? Albert Einstein, di ba? Alam mo ba tumalino yun? Kasi sarili niya, tinatanong niya. Pag gumagawa ng formula yun, sabi niya, tama ba to? Di tinanong yung sarili, di ba? Eh nakita niya mali. O, i-correct niya. Yun ang pinakamatindi. Di ba? Tinatanong na yung sarili, delikado na yun. Ay, tanong, kanino siya magtatanong? Kanino siya magtatanong? Siya nakaisip nun. Tama? Yung kanyang probability ng gravity. Kung sinong makakasagot nun, siya nakaisip nun. Tama? O, ang good news sa networking, hindi ganun. Meron kang pwedeng pagtanungan. Tama? Kasi dito sa networking, pag sarili mo lang ang tinatanong mo, tapos ka dyan. Di ba? Delikado yan. Kaya kailangan, ang lagi kong bilin, when in doubt, ask. Pag may pagdududa, tanong. Yan. Kasi, ang duda at ang takot leads to despair and complete loss of all sense of hope, the start of every end. Pag hindi nasagot ang tanong mo, hindi nasagot ang takot mo, tapos na ang boxing. Wala na magaganap. Kasi, yan ang katapusan ng iisip mo ng positive, pag-iisip mo ng hope, lahat na. Eh normal na may pagdududa, tanong. Tao ka eh, tama ba? Yes. Normal yan, as if ikaw ay natutulog, kumakain, gumigising, gano'n yan, normal yan eh. Pero, ang maganda dyan, ang duda at ang takot, pwedeng tanggalin sa buhay. Lalo na sa negosyo. Katulad nito, nagsalita yung Albert, tama ba? Kung may duda ka pa rin sa company, may duda ka pa rin sa compensation plan, sa products, yung kasama pa niya yung mga downlines na pasok sa top 20 yun, yung 4 na binanggit natin, nasa top 20 yun. Kung nagdududa ka pa rin, hindi ko na alam kung anong klaseng kaluluwa meron ka. Di ba? Pero dahil for the sake of argument, para sa mga baguhan, nandito ka,
pag-usapan natin, dahil overcoming doubts and fear, you will always have these things running through your mind. Normal. Ang good news, ito ay pwedeng i-conquer, pwede siyang talunin. Ang pagdududa at yung mga fears mo. Yun na nga, kaya nasabi ko, swerte yung ko ngayon, napakadali, hindi ko kailangan masyadong idiin, may nag-share na eh. Tapos na eh, top 1 pa, di ba? Na tipong nagsimula sa wala, ngayon, meron na. So, malamang, tinalo niya yung duda and fear out of the context ng dati niyang mga pinagdaanan. Pero, nakita niya kasi maganda yung kumpanya. Kaya pinagpatuloy niya. So, paano ba makaka-anchor yan? Listen and learn from people who came before you. Practice their ways and you will never go wrong. Totoo naman yun. Dahil, lalo na pag kumpanya ang kausap mo, walang ituturo ito na ikakasama mo. Dahil pag nagturo kami na ikasasama mo, gusto na namin magsara. Tama ba? Bawa, sinabi namin, ganito na lang, mag-recruit kayo. Mga direct nyo dapat buwan-buwan, mga wala. Diba? Pagka ganyan na ang turo, diba? Yung tipong magbenta kayo ng ng product, yung utakin divisoria, latak nyo dyan sa kalsada, yung mga pag gano'n na yung mga turo, wala na. Diba? So, ibig sabihin, walang ituturo na ikakasama mo. Kaya listen and learn from people who came before you. Then, associate yourself with successful individuals. Tapos, develop your belief system that I can do it attitude. Bakit ganun ka-bold natin sinasabi? Kasi nga, the company can back you up. Kaya, huwag mo rin sisihin ang company pag maliit ang resulta mo. Malamang, ang taya mo maliit. Diba? Ganun yun. Ganun yun. Walang puhunan na malaki na ang ine-expect na income ay maliit. Siyempre, pag namuhunan ka na malaki, malaki din ang kapalit. Yun ang cycle ng pagnenegosyo. So, never say na hindi mo kaya. Binanggit pa niya si Leo Kaduya, hindi niya nabigyan ng emphasis, no? Leo now averaging 200 to 300,000 monthly. 4 ang sasakyan. Ang bahay, nung huling punta ko, years ago, 3 floors lang. Recently, last year, pagpunta ko, 4 floors na yung bahay. Tapos yung katabi niyang mga kapitbahay, binili niya. Kasi kailangan niya ng garahe. Imagine, grade 5 ang natapos, di ba? So, binibigyan lang natin ng emphasis yung being grade 5, but the point is, walang big deal dun sa totoo lang. Bakit? Yung marketing plan niya ba, iba? Sa marketing plan mo, pareho lang. Tama ba? It's just like singing the national anthem. Pareho lang ang national anthem mo at nung katabi mo. Hindi mo kailangan makipagmagalingan. Tama ba? Ang Leo ba, pag nag-present, dito, ganyan, na pinaikot-ikot pa yung ballpen, gano'n, tas gano'n. Gano'n ba siya mag-present? Hindi, normal lang. Diba? Papaliktad ba yung drawing niya? Hindi. Diba? Pinaiikot ba yung folder? Tas bumabalik sa kanya. Tapos, pag-present, maganda, may pera na, nagmamagic ba? Hindi naman. Pareho lang. Kung paano niya explain yung marketing plan, the way you explain it. Saan nagkatalo? Sa dami ng kausap siguro. Saan nagkatalo? Mas sincere siya siguro. Saan nagkatalo? Mas ramdam lang siguro siya mag-explain. Maraming factor eh. But the point is, pare-pareho lang yun ang pinapresent. Wala ka naman sigurong nakatabi, kumanta ng lupang hinirang, nakipagmagalingan pa sa'yo. Diba? Mga kababayan, ang pagkasahawi ng Pilipinas. Tapos, ako yun. Tapos, kakanta ka na, di ba? Bayang nagili, yung katabi mo. Di ba ganun din? Pero sa silangan, meron pa kayong katabi dyan na di ba yung gumagalong-galong pa? Di ba? Alam ng puso niya! Ang mamatay ng dahil sa iyo! Ano ganun ba ba? Wala naman eh. Mas may katabi ng mabay nito. Ganun pa eh. Wala naman eh. Diba? Ang point, pwede mong sabihin I can do it kasi pareho lang kayo ng pinipresent.
Pareho lang ng kumpanya, pareho lang ang product. Ang product ba ni Leo may libreng bigas? Ang product ba ni Leo C257? Hindi naman. Diba? Ang kanya bang libel times 10? Wala namang gano'n. Libel times 10. Wala naman siyang gano'n diba? So, pareho lang ng product, pareho ng presyo, pareho ng marketing plan. So, saan nagkatalo? Malamang doon sa sinasabi ko kanina, yung attitude, culture, and skills. Gets? O, kaya you can do it. Kung kaya ng iba, kaya basta maayos na pagpapatakbo. Next. Overcoming doubts and fear sa company. Paano gagawin? Yeah, know who runs the show. Kilalanin ang owners, ang BODs, and management. Know the background, history, achievements, yan yung sinasabi ko. Para mas mapalalim ang paniniwala mo sa kumpanya, dapat kilala mo. Para hindi ka gagawa na ikasisira. Tama? Tsaka para mas lalo lumakas ang loob mo to do the business. Hindi yung mabanggit mo lang na ano kami pinakamalakas, kami pinakamarami, kami pumupuno. Hindi lang, alamin mo. What made this number one? Ano pa? Watch all official videos about the company. Ano ba talaga itatapat ito? Paiba-iba eh. Tapos attend all company events for education. Pakibasa nga. Education. Lahat. Attend all company events for and updates. Pag umattend ka ng mga event, hindi ka nandun para tagapalakpak lang. Hindi ka nandun para abangan kung sino yung artista. Hindi ka nandun para pamparami lang. Hindi ka nagpunta ron para maka-t-shirt lang. Pumupunta ka ron for education, for your business. What is there to learn sa event? Aba, ang daming sinasabi ni Doc Edon, dapat naiintindihan mo. Ang daming sinasabi ng mga speakers, ang daming sinasabi ng mga host, dapat naiintindihan mo. Kasi ang event, again, of course, it's a celebration. It is a gathering ng mga achievers. But then again, overall, it's for our education and updates. Kasi the more kwento you have, the more you are reliable and kapanipaniwala sa mga prospects mo. Hindi pwedeng pumupuno kami ng Philippine Arena pero never ka pang umattend. Grabe, yung MOA. Talaga naman punong-puno, siksik-lig-lig kami pero wala ka dun. Hindi pwedeng gano'n eh. And pag nagtanong ng update, hindi mo alam. Kasi nga, wala ka dun eh. So, the less kwento, the less people will listen to you, walang negosyo. Pero the more kwento you have, yung probability na maniwala sa'yo, mataas. Next, always check official FB page and other social media platform. Kasi yan ang labanan ngayon. Always online. Next, overcoming doubt and fear. Of course yan, may kasama tayong bagong kumpanya under ng global group of companies, yung Empowered Consumerism, tapos OVI. Sino mga nag-OVI? Ayan, dami Sino mga nag-i-easy? Pwedeng pagsabayin, ha? Ayan. So, okay. Next, overcoming doubts and fear. Baka naman sabihin, sir, wala bang overcoming doubts and fear sa OBI? Meron, padisgrasya ka. Malaman mo. Yun ay hindi pwede. Diba, para mapatunayan mo lang kung may claim, papadisgrasya ka, wag naman. Meron naman mga videos, diba, na nagpapatunay na talagang may mga nakakapag-claim. Tama? Yes. Diba, na may protection talaga. So, overcoming doubts and fear, saan? Sa product. Nakalagay dyan, use it every day. Bakit? Para magkaroon ka ng sariling testimony mo rin. Tama? Huwag ka nang gumayad doon sa ibang distributor. Ang mga tanong, sir, ang mga video natin ng testimony, luma na. Wala bang bagong may sakit dyan? Ang reply ko, sige, magka-cancer ka sana. Gusto mo mag-volunteer, ikaw magkasakit. Tama ba? Wala eh. Ano ibig sabihin? Maraming gumagandang katawan, maraming healthy. Pero kung meron kayong mga personal testimony, paalam nyo rin sa amin kung gusto nyo ma-feature kayo. Tama ba? So use it every day. Learn and understand. Watch official videos ng greatness ng mga products natin. Attend trainings about the products. I-maximize nyo sa Doc Boots. Lagi naka-online yan at saka present. Tapos be the product of your own products. Plain and simple. Para mawala ang duda, mawala ang takot sa produkto. Kasi yung iba,
Walang pakialam sa product. Narinig niyo yung kwento ni Albert. Wala siyang recruit, pero nagbebenta siya ng kape, kaya nabuhay siya. Tama? Dito marami, ako, magbebenta, ako. Diba yung mga ganun? Ayaw eh. Tapos pag walang pera, quit. Ang pinakapangit, yung kumpanya. Ang sisisihin, yung kumpanya. Ikaw itong may mali dahil nagpa-member ka, hindi mo alam yung trabaho mo. Tama? Kasi yung iba, nagpa-member lang kasi sabi, yayaman daw ako eh. Yun naman ang problema rin, mali din yung presentation, iba-iba, no? So dapat, sinasabi yung totoo. Yan, ano pa? Ask and always ask, lalong-lalo na sa produkto. Sino gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay. Number 1, dapat user ka ng product. Diba? Number 2, dapat nagbebenta ka ng produkto. Tapos number 3, tsaka ka nag-network building. Sa totoo lang, kung ikaw naniniwalang may Diyos, sino naniniwalang may Diyos? Malamang dasal ka ng dasal dyan. So, Lord, sana yumaman ako sa iyong global. Tama ba? Yes! Tama ba? Yes! Pero hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ewan ko, hindi naman siguro magagalit ang Diyos sa akin. Baka naman tama yung sasabihin ko. Hindi ka pakikinggan kung ang kape nyo sa bahay, Nescafe. Tama ba? Lord, sana yumaman ako dito. Sana maraming tao maniwala sa akin. Pero ang vitamins ng anak mo, American tiki-tiki. Lord, sana maraming tao maniwala sa akin. Sana yumaman po ako sa iyong global. Pero ang sabon nyo sa bahay, ano? Ha? Likas, papaya. Diba? Ito matindi. Ang toothpaste nyo, close gate. Wala eh. Itono natin. Kaya ang tip ko sa inyo, huwag ka na magdasal ng ganun kung sablay din. Di ba parang, Lord, sana maging healthy po ako. Araw-araw kang lasing. Hindi ito kumain. Nagigets? Oh. Lord, sana palagi po kaming ligtas. Pero ikaw tumatawid sa bawal na tawiran. Hindi tugma. Ganun din. Ganun din sa negosyo. Lord, sana maraming tao maniwala sa akin. Lord, dinadasal niyan. Lord, sana ma-close ko tong deal na to. Tama ba? Hindi ka nga nag-PPM eh. Di ba? Hindi ka nga bumibili ng product, hindi ka nga gumagamit, hindi tugma eh. Palagay nyo, pakikinggan yung dasal nyo. O, ganun lang. Di ba? Huwag natin pahirapan ang sarili natin. Kung baga ba sa gitara, bago mo gamitin, itono mo muna. Di ba? Sana matuto kong kumanta. Di ba? Ganun eh, no? Kanta. Di ba? Diba? Sana maganda tunog ng gitara, di naman tinono, di breng. Diba? Ganun lang kasimple yan. Nagsisipag ka, payak-iyak ka pa, inaway mo pa parents mo, binakita ako na hindi nyo nakita, ganyan ka pa eh. Diba? Yayaman ako dito, ganyan. Tapos paglabas, biling kopi ko. Ito pa matindi. Ang sabi ko, use, di ba? Use the product. Ito matindi. Lord, sana marami pong tao maniwala sa akin. Lord, sana po yumaman ako sa iyong global. Sabi, use the product. Sabi, benta the product. Ito, lumalabas sa bukang bibig mo. Ang mahal eh. Wala kang ka-ano-ano. Wala kang karapatan doon sa dinadasal mo. Kalaban ka ng negosyo mo. Tama, tinatamaan kayo. Diba? Magbenta ka para may pera. Ang hirap ibenta, mahal-mahal. Unang-una, kung naiintindihan mo negosyo, you should be the first customer of the company. Of your business. Ikaw dapat ang ikaw ang unang customer. Paano mo ibebenta sa iba kung ikaw ayaw mong gamitin? Tama. Ikaw mismo ayaw mong bumili para sa personal use. Tapos ang dasal mo, Lord, sana ito na po. Talagang ito na po talaga sana mabago buhay namin. Ito pong kumari ko, kumpare ko, potential po ito, malaki ang grupo nito. Sana makuha ko siya. Di ba? Pag-uwi sa inyo, masakit bato ko, pengin nga akong sentrum. Wala kang C24 sa bahay. Wala kang Vida Juice.
Wala kang kolidus, di ba? Wala eh, hindi tugma talaga. Hindi, alam mo, pagka ganyan. Minsan marami akong nakausap distributor, lalo before the pandemic, ang dami niya, yung talagang umiiyak ka sa harapan ko, talagang ginawa ko na lang, sir, ganito na kayo. Bakit ang resulta ko, ganito lang, nawawalan ako ng down, ganyan. Sabi ko unang-una, may malaki kang problema. Ginawa mo lahat, pati mali. Sabi niya, ginawa niya lahat. Doon pa lang, sablay na. Pangalawa, pinag-usapan namin yung ano ba ritual nyo, sino user mo, ganyan-ganyan. May customer ka ba, regular customer? Lahat wala eh. Eh ano pag-uusapan natin? Wala kang ginawang tama. Sabi yung gano'n, di ba? Tayo may katabi mo. Kanina pa guilty yan. Ako, Diyos ko. Di ba? Ang Diyos dapat kakampi, ha? Huwag natin lituhin. Huwag natin siyang lituhin, di ba? Tapos kumakatampo ka, hindi naman ako pinakikinggan ni Lord. Paano ka pakikinggan? Siya nga nalilito sa gusto mo. Gusto mo maging successful, ayaw mo magbenta ng produkto. Mahal eh. Sablay ka. Hanggang tayo. Overcoming doubts and fear ng compensation plan. Siyempre, i-maximize mo. Yun lang naman yun. Dapat magamit mo lahat. So watch and review always the presentation. Learn and understand by practice. So ibig sabihin, dapat marunong ka mag-present. Ayan na naman. Lord, sana yumaman ako dito. May 3 kang invite. Ayaw mo pang simulan mag-present. Hinihintay mo pa yung upline mo. Hanggang sa umalis na yung bisita mo, galit ka doon sa upline mo. Ba't hindi ikaw nag-present? Eh, hindi nga ako marunong. Eh, ba't ka pa nagdasal na ano? Mali na naman, di ba? Ang daming ganyan. Alam niyo, sa totoo lang, ha? Sa tinagal-tagal ng kumpanya natin, ang daming ganyan nag-quit dahil sa mga ganyan dahilan. Yung tipong ang sisisihin pa yung kumpanya. Sisisihin sa kapalpakan nila. Yung mga ganon. Tanungin mo, sa 2 taon mo sa kumpanya, nakapag-home party ka ba? Nakapag-present ka ba? Nakapag-invite ka ba? Yung iba, ano yun? Diba? May mga ganyan. So ano pa? Make a short-term action plan for a target and a goal. Yan, golden rule. Never start your day, your month, your quarter, your half year, your 1 year, na wala ka naman tina-target. Napakahirap po. Napakahirap gawin ng negosyo kung wala ka namang target. At napakadaming pwedeng targetin, di ba? What to target? Income, rank, promos, and being a prime monthly. Yun lang income eh. Walang negosyante ang pumapayag na walang benta araw-araw. Walang ganun. Walang negosyante na nagnegosyo na bahala na kung may benta o wala. Laging may target yan. Sir, isang RP ng kape, benta yun. Tama ba? Kesa wala. O, anong video kayo? Anong video kayo? Anong kanta? Anong number? 30 to 72? Ano? Patawad ko. Akala nasa video videokehan ka. Oh, rank. Tinatarget yan, maging SE, maging GE, maging GA, at maging qualified sa mga promos. Ayan na naman tayo sa promos na yan. Anong ongoing promo natin? Get 4. OVI ba? Get 4 din. Easy, get 4. Oh. Wala dito ng isa sa inyo rito nag-qualify. Ay, di. Yun, sa OBI meron. Meron ako nakikita mga OBI. Oh. Ayan. Ikaw ba, pati ba si Jimmy o ikaw? Ikaw lang, no? Oh. Yung iba dito. Alam mo yung mga nagpa-qualify sa promo, yan ang pwedeng tawaging coach at saka mentor. Kasi nagpa-qualify. Yung iba dito, just 3 months ago yung huling direct, yung maka-mentor sa sarili nila. Ganyan. Sa profile, oh, mentor, ganyan. Mentor, coach, ng ano? Wala ka ng bagong kwento, mentor ka pa dyan. Diba? Ang bagong kwento, monthly qualified ka. Diba? Yun ang kwento.
Kaya, nako, sabi lang iba, ba't ba umatin pa tayo dito? Nasa-share mo lang tayo. Hindi, kung tinatamaan kami, mali. Tama? Pero kung na-appreciate mo, may tama. Di ba? Kasi wala eh. There's more to it. Sabi ko nga, pag hindi ka proud sa company, hindi ka proud sa ginagawa mo, mababa ang expectation mo sa sarili mo. Pero kung gusto mong umangat ng umangat at naniniwala ka sa kumpanya, iba kilos mo. Iba paniniwala mo. Una-una, dapat di ka pinilit na pumunta rito. Diba? Kaya dapat pusa. Ano pa? Ayan. Ito, mabilisan na lang. Para i-maximize mo, mag-PMA ka, subukan mo 3 times. Lahat ng tao sa grupo mo. Pero ito, perfect scenario kasi ito eh. Wala namang perfect. Diba? Halimbawa na lang, baka 1% ka na lang nito. Kasi, ang perfect scenario, magkakaroon ka sa 12 months ng 531,000 na downline. Unilevel income, stair-step, UPP, tapos yung total, ang kinita, nasa 85 million. Perfect scenario to. Anong kwento ni Albert kanina? 19 million in 1 year, 3 years, nag-19 million, di ba? So malayo dito yon, di ba? Malayo. Pero ano average nun kung 19 million, 3 years? Di ba? Nasa 7. Ay, almost, no? Almost. Grabe. So mababago buhay mo, may 6 million, 5 million a year ka. Mababago. What more kung magwa 1 million a month ka. So ito, perfect scenario. Gusto ko lang ma-realize mo, kung gagawin lahat ng downline mo, yung nag-PPMA 3 times, triple, ito yung kikitain kung gano'ng karami. O, halimbawa, ang downline mo, nandito ka, dumating yung time na nasa 243 downline mo. O, so may monthly pa rin na 32,000. Sa PMA income pa lang. May pera ka. So ito, anong topic natin? Overcoming doubts and fear. Diba? So maximize mo yung marketing plan. Dapat lahat pinakikinabangan mo. Hindi lang direct referral. Hindi lang match sales. Hindi lang unilevel. Hindi lang stair-step. Tsaka UPP. Dapat lahat. Diba? Pati sa PMA. Next. Again, perfect scenario yan. Pero kung mape-perfect mo, ibang klase. Pero kung hindi naman, sabihin mo nga, kahit 0.05% na lang ng 85 eh. At di nasa kalahating million pa rin yan. Ibang klase pa rin. Overcoming doubts and fear. Rejection. Dapat alam mo, normal yan. Ang rejection, part ng doing the business, strengthening your foundation, and making your success story inspiring. Walang naging successful na hindi na-reject. Lahat na-reject. Kaya dapat alisin mo na yung drama sa katawan na kaya ka nag-quit because of rejection. Kasi actually sa dulo, whatever the reason is, ang talagang dahilan para mag-quit ka, rejection eh. Pero matatanggap ko pa kung rejection ng ibang tao. Pero pag rejection mo sa sarili mo, walang gamot yan. Kasi rineject mo na yung sarili mo eh. Hindi ko kaya to. Diba? Kung lao din naman ako eh. Try na ako ng iba. Rejection sa sarili yun. Hindi ko kaya to. Wala akong aral eh. Gawa na lang ako ng ibang trabaho. Rejection sa sarili yun. Yung rejection ng ibang tao, maintindihan pa natin. Pero kung sarili mo lang nagre-reject sa'yo, walang gamot dyan. Now, ano dapat mong gawin para ma-overcome? Huwag gawing dahilan. Huwag gawing i-arte. Yung tipong na-reject ka 3 days ago na hanggang ngayon, yun pa rin ang bit-bit mo. Di ba? Grabe, upline. Ako nagpamerienda. Ako na mamasahe. Sinundo ko pa, tinur ko. Nakamayan pa nga namin si Doked, nakasalubong ko sa 3rd floor. Hindi mo pala sasali. Ang tanong, ano kinasasama ng loob mo? May ginawa ka bang mali? Wala ka namang ginawang mali, tama? Magtaka ka kung ganito. Binugbog ko, sumali pa rin. Di ba? Sinundo ko sa bahay, pinatulog ko ng hampas, nilagay ko sa sako, dinala ko sa office, pagkagising, nag-pay in. Doon ka magtaka. Dahil ang ginawa mo, mali. O, in-invite ko, sir, 10 a.m., kasama ko na. Alas 6 na, hindi ko pa pinapakain.
nag-join pa din, doon ka magtaka. Di ba? Pero hanggang tama ang ginagawa mo at hindi sumali, wala ka dapat ikahiya. Yes. Wala ka dapat ikadrama kasi tama yung ginawa mo. Yes, tama. Pero sir, nakakasama ng loob. Normal yun, masakbang ka. Ang hindi normal, 3 days na. Dapat yun, the same day, minuto lang, okay na. Huwag mong aawayin, mag-thank you ka. Hindi sir, nakakasama ng loob kasi pinakita ko naman lahat. Pero ayaw pa din. Ayaw sa iyo eh. Ano magagawa mo? Sakit mo naman magsalita, sir. Siguro ayaw lang sa ino-offer ko. O sige, yun ang gusto mong paniwalaan. Hindi okay. After 2 days, sumali sa iba. Global pa din. O sinong ayaw? Ikaw. Kaya yun, wag mo nang alamin. Anong ayaw? Yung in-offer mo o ikaw? Basta ayaw. Tama? Kasi masasaktan ka lang eh. Pag nalaman mong ayaw sa in-offer mo, medyo may ego ka pa eh. Di ba? It's your loss. Pag ganyan-ganyan ka pa eh. Nalaman mo yung totoong dahilan, ikaw pala ayaw. Baka magbigti ka. Huwag mo nang alamin. Pag ayaw, ayaw. Huwag mong pilitin. Tama ba? Pag gusto, gusto. Marami nga dyan, di ka pa tapos mag-present eh. Gusto na eh. Tama? Meron naman dyan, 3 araw mo nang pinipresentahan. Wala pa din. Dahil ang dapat na pinagbubuhusan mo ng panahon, yung nagbibigay din ng interes sa usapan. Huwag mo ipilit doon sa simula pa lang, di ba? Pag sinabing, yan ba yung open-minded? Mag-adjust ka na kagad, di ba? Huwag mo nang itodo. Pag ang response naman, uy, okay na, marami nang yumaman dyan ha. Yan, banat ka. Di ba? Yung iba, sinabi na, ayoko. Ikaw naman, di, Brad, iba to. Umayaw na nga eh. Patapusin mo. Patapusin mo ako! Ganun ka ba eh. Habang nagre-present ka, alam mong ayaw naman, ikaw pinipilit mo pa. Tapos pag nag-quit, ang pangit yung kumpanya. Pagka, nag-reject ka, ang pangit yung sistema. Ikaw itong mali eh. Diba? Ayaw na nga eh, pinipilit mo pa. Diba? Sir, pagka ganun ang ganun, wala akong marirecruit. Ganun ba kayo kasikip dyan para masakdalan ko lahat yan? Diba? Saan tayo nabutol? Walang marirecruit. Tawa tayo, nakalimutan ko na yung sabi, mga magugulo kasi doon eh. Diba? Sige, tuloy mo na lang rin. Ang mga talak. Diba? Kung sino man yun, sinusumpa ko. Yayaman. Ano na yun? Ano na maganda rito, yung making your success story more inspiring kasi the more we inspire people, you will be blessed. Baka grupo mo man o hindi, basta nakaka-inspire ka. Diba? Tsaka yun dapat ang motivation mo. Ang resulta mo, pang-inspirasyon, hindi pang-yabang. Yes. Hindi yung pag naka-kotsa ko dito, sagasaan ko yung mga kamag-aanak ko, mga nakobre. Ganun ka na rin, di ba? So, kailangan maging inspirasyon ka. Yan. Part of doing the business, kaya dapat huwag gawing iarte. Ha? Huwag gawing dahilan dahil ang rejection ay normal. Lang tayo, skills. Make a prospect list. Hindi po pwedeng walang prospect list. Kailangan may prospect list kasi mahirap yung alahoy. Sino kakusapin ko bukas? Bahala na. Kung sino available, hindi pwedeng ganun. Tutok at dalawang story. Ang ginagawa natin, huwag mong pagurin ang sarili mo kasi may sistema eh. Huwag kang mag-invento ng sarili mong sistema. Ayan, present the business. Post in social media your activities. Always online, always practice follows up. Ano yung pina-follow up? Yung mga taong nagsabi ng ganito, pag-iisipan ko. Sino yung mga pina-follow up? Yung magpapaalam muna ako. Ayan. Sakto yung mga tuldok eh. Di ba? Tubig. Baka natutuyuan lang. Ano pa? Ano yung mga pina-follow up? Yung mga taong nagsabi na, wala akong pera ngayon.
Pero gusto ko yan. Yan ang mga pinapollow up. Pero again, sabi natin kanina, yung ayaw, wag na. Pero wag mong aawagin. Di ba? Hindi yung tipong sinabing, ayoko niyan pare, kasi talagang ano yan, suklam ako dyan, ayoko niyan. Huwag mo na i-follow up. Ang maganda ron, update lang. Ano yung update? Ba, may event tayo, picture ka, pakita mo. Yung mga ganon, hanggang sa makuha lang yung interest ulit. Kasi iba yung directly follow up, iba yung nag-update. Yung nagpa-follow up kasi direkta, na tinatanong kailan tayo magkikita ulit, mag-usap tayo, yun yung follow up eh. Pero yung update, showing lang. Kaya importante nasa event ka. Mabawa ngayon, picture ka nga dito ngayon, i-update mo sa FB mo. Grabe, Wednesday afternoon training, ganito kami every Wednesday. Na-update siya, nakikita niya nandun ka pa rin. O, diba, nasa Araneta ka, nasa MOA ka, pipicture ka, grabe, ito yung gathering ng mga achievers. Na-update siya, itatag mo lang naman yung mga yan eh. Napakaganda na ng social media ngayon, lahat mamamaximize mo. Ayan. Sa presentation, sa skills, avoid highfalutin words. The word itself, ang hirap intindihin, di ba? Ano yung highfalutin? Ito yung mga words na ikaw lang nakakaintindi. Mga jargons, yung mga terms na malalalim na akala mo nakaka-impress. Di ba? Hindi mo kailangan, sabi ko nga kanina, hindi kailangan makipagmagalingan. Dahil kung paano mag-present, ang nasa Luzon, Visayas at Mindanao, ganun ka din dapat mag-present. Yes. Tama? May mga tamang terms tayo, may mga tamang salita. Di ba? Direct referral bonus, match sales, ganyan. Eh, iba sa inyo, mga matitindi pang kung anong words yung mga ginagamit. Kaya yung kausap mo, may tsura. Uwe, di ba? Anong pinagsasabi nitong taon to? Di ba? Avoid hyping. Di ba? Ano yung hyping? Yung out of context na. Makakakotse ka dito, 2 buwan. Yung mga ganyan, di ba? Mga malalayo. Grabe din, ito pinakamatinding hype. Sumali ka lang, ako bahala, ako kikilos lahat. Ako magsasalita. Maraming ganyan eh. Sumali ka lang, wala kang gagawin, yayaman ka. Yun ang matinding hyping talaga, hype ka. Diba? Hype na hype ka dyan, di ba? Pag ganyan ang mga salita mo. Ha? Hype ka talaga yan. Diba? Ano pa? Avoid false promises. Yan. Ano pa? Ang mga false promises. Pag kumita ako, may 10% ka. Yan, yung mga ganyan. Ako, Diyos kong maway, no? Napaka-generous mo, no? Tapos, pag wala kang income, wala rin. Ang ganyan. Ano pa? Skills. Make your presentation clear and pleasant. Ang ibig sabihin nun, malinaw at pleasant. Hindi nakikipag-away, hindi nagyayabang. Schedule everything. Time management is important. Huwag kang magpapalate. Dapat laging ahead of time. Lead yourself, manage yourself before leading and managing others. Make yourself open for suggestions. Yan, dyan nade-develop ang skills. Dahil sabi nga natin, walang pwedeng magkiklaim na sila magaling, sila lang nakakaalam. Kaya dapat matuto from everybody. Copy the ways of successful people para madali mo ma-execute yung mga dapat ginagawa. Dahil sa totoo lang, mas madaling kumopya. Tama ba? Yes. Hindi tayo tatagal dito kung sinikret namin lahat. Imagine mo, nung pinag-uusapan to, 2006 hanggang ngayon, kung meron kaming sinikreto dito, malamang di tayo tumagal. Wala namang secret, lahat open secret. Paano yumaman, ganito gagawin. Paano kumita, ganito gagawin. Wala namang presentation na ikaw to, pag nakakuha ka sa left, may income dyan, magkano, secret. Wala namang ganun. Pag nag-mad sales yan, grabe, secret ulit. Wala namang. Wala. Kaya copy the ways of successful people. Attitude. Recognize the company and management. Paano yun? By saying #thank you very much sa global. Yes. Walang masama doon. Thank you, Dope. Thank you, Sir John. Thank you, Dr. Connie. Thank you, top management. Walang masama doon. Diba, kailangan naman nare-recognize talaga. Kasi, minsan ganito no? May mga upline, dahil malaki yung grupo nila, malaki income nila, minsan nakakalimot yung mga downline na magpasalamat na sa kumpanya. Ang pinapasalamatan na lang upline kasi sabi naman natin dyan, recognize your uplines. Tama naman yun. Tama naman yun kasi lagi mo kasaming upline mo. Tama ba? Pero minsan, dapat, kinakamusta mo rin o nagpapasalamat ka rin sa kumpanya. Kasi, pag everything is good,
Upline is good. Pag everything is bad, kumpanya ang bad. Di ba parang gano'n? Halimbawa, grabe tong upline namin, dahil sa upline namin na to, natuto kami ng ganito, kaya malaki income namin. Tama naman yun. Ano yung natutunan yung sa upline nyo? Kanino galing yun? Sa kumpanya. O ito pa, matindi. Kumita ka. Sino nag-pay out? Yung company. Tama. Kaya, huwag sanang mangyari. Isang umaga, magising si Doke, tawagan kami lahat sa management. O, huwag tayo mag-pay out ngayon. Mga 3 days. O, huwag na, 3 months. O, paano pag ganun? Huwag naman sana mangyari. O. Kasi pag nangyari yun, hindi naman yung apply nyo awayin nyo eh. Kami. Pero pagka nakakakuha kayo ng payout nyo, puro apply lang ang thank you. Nakakalimutan yung pasalamatan ng company. Tama? O. Attitude ang pinag-uusapan dyan. Attitude. Yes. Tingnan mo mga Facebook ngayon. Grabe. Walang nagpapasalamat sa kumpanya. Hindi ko nga maintindihan kung bakit. Pero minsan may nagpaliwanag sa akin. Sir, alam mo, may mga leaders kasi tayo. Natatakot ilagay. Empowered consumerism o in global o OBA kasi baka daw mabasa ng mga prospect na networking. Tayo, so yan ang pinakabobo na dahilan, sabi ko, na natinig ko. Bakit, sir? Networking naman talaga tayo eh. Di ba? Ano dun? Anong mali dun? Hindi kasi, sir, pag nakita ng mga prospect na networking, hindi na nagre-reply. So, ang point dun, ayaw. Yung mga nag-reply, anong sasabihin niya? O nga, no? May mga nagre-reply din naman ng how, di ba? Kasi, ulitin lang sinabi natin kanina, hindi lahat ng tao gusto yung ginagawa mo. Pero merong gusto yan. Ano patunay ko? Ikaw. Tao ka, di ba? Tingin may katabi mo. So, anong open secret? Hanapin mo yung gusto. Ang i-cater mo yung gusto. Ba't ka natatakot dun sa ayaw? Ayaw nga eh, hindi mo naman makikita yan. Ang paghandaan mo, yung mga tanong nung gusto. Ang paghandaan mo, yung mga tanong nung interested. Hindi yung ayaw. Ayaw nga eh. Hindi magre-reply yan. Hindi magko-comment yan. Ayaw nga eh. E ba't pinoproblema mo? Hindi mo nga makikilala yun eh. Di ba? Tanga-tanga lang. Yung iba ayaw ilagay yung thank you and part gusto nyo kaya thank you and global kasi nga malalaman daw networking. Eh wala kang connection doon, ayaw nga eh. Maghanda ka doon sa may gusto. Oh, dahil lang sa yun ang dahilan mo, hindi ka na nagte-thank you. Pangit. Di ba? Kamukha mo. O, recognize or apply, nakalagay naman yan sa attitude. Dapat lang, lalo na kung apply nyo, napaka-supportive. Tama ba? Pero wag ka musuhin ang apply, ha? Yung tipong 2 taon na, siya pa din ang kasama mo ng 5%. Kawawa naman yung apply mo. Nawala na ng negosyo dahil sa'yo. Di ba? Hindi ganun. Dito, 3 buwan lang, pinakamatagal na relasyon nyo, dapat marunong ka na. Yes! Di ba? Eh, wala. 1 taon na, siya pa din kasama mo. Siya pa rin ang taga-present. Ano yan? Baka may relasyon na kayo. Di ba? Hindi ganun ang networking eh. Hindi kasi ganun ang networking eh. Yung hindi ka marunong, hindi ka matututo on your own, hindi ganun ang networking. Dapat matuto ka the fastest time para dumami ka ng dumami. Yes. Recognize your downlines, of course, when it's due to recognize, to thank you everybody from the company, upline, and downlines. Have an open mind for suggestions, willing to learn every day, sabi nga natin. And follow strict company policies. Pakibasa, follow. And of course, give respect to everyone. Dapat relationship over money. Hindi dapat mananaig ang pera. Kasi ang pera hindi dapat issue dahil pera naman talaga ang kikitain mo dito. Yes. Kaya hindi issue yan. Wala namang, meron ba? Present, ikaw to! Pagka nakakuha ka sa kaliwa, meron ka 1 kilong munggo. Sa kanan, 1 kilong bigas. Pag nag-match yan siya, mamili ka na ng ulam. Ano naman ganun eh. Pera pag nagbenta ka ng product, pera. Naka-recruit ka, pera. Bonus mo, pera. Lahat pera. Kaya wag gawin big deal yung pera. Ang importante, yung relationship mo sa mga kasama mo. Yes. Tama. Diba? Ano pa?
Be a good follower para maging good leader. Be consistent, committed, dedicated, and honest, and always excited. Why? People na excited, meaning they know something good will happen to them. Kaya kung malungkutin ka, hindi ka pwedeng networker. Hindi, sa totoo lang, pag malungkutin ka, hindi ka pwedeng networker. Kasi, ang mga networker na totoo, extension tayo ng magandang balita. Extension tayo ng magandang resulta. So, paano ka bibiyayaan kung ikaw naman ay hindi mukhang extension ng magandang balita? Hindi kung mukha mo palang problema na. Diba? Sir, are you talking about physical? No, I'm talking about attributes, character. Huwag natin pag-usapan yung physical kasi foul yun. Tama ba? Ikaw nakakalam yan. Kung hindi ka nakakagandaan, suplada ka pa, hindi ka nakaganda, kapogian, nakasimangot ka pa, anong biyaya ang i-extend mo? Di ba makita ka pa lang sa umaga, ayan na si Boy Buisit. Ayan na si Neneng Simangot. Di ba pag networker ka, lagi nakasmile. Di ba? Kasi extension ka ng magandang balita. Meron bang extension ng magandang balita? Palapit sa mga tao para mananakal? Di ba? Diba? Dapat tanong ka lagi, good morning. Di ba? Diba? Grabe. Mga kaibigan ko, ay nako, hindi ko kayo pipilitin sa negosyo ko, pero ayan, enjoy nyo lang kung ano nangyayari sa akin. Sige, kain. O, di ba? Abang kumakain yan, hindi makalunok yan. Kasi bumaba na dyan, grabe. Yung kinita ko kahapon na 35,000, yung 15,000 kinakain natin ngayon. Kaya next week, meron akong presentation, baka naman, pwede kayo mag-attend, tapos mag-invite kayo, malay nyo. Hindi makakalunok ng ayos. Oh, at least, extension pa ng good news. Diba? Always excited. Build your team and be a leader. Lead the way, be an example. Learn every day from your mentors. Do what you say, be result-driven, be duplicable, and be responsible. Ano ibig sabihin ng be responsible? Pag mali, mali. Pag mali mo, mali mo. Huwag ka maghanap ng ibang taong i-blame. Tama ba yan? Ayan, ano ibig sabihin be duplicable? Ibig sabihin, may nakukopya sa'yo. So make sure, may nakukopya ang tao sa'yo. Downline mo. Kasi pag walang nakukopya sa'yo, walang duplication, walang leverage na tinatawag. Maliwanag? Yes. Yan. And of course, culture. For continued success and long-term career, you have to be always inside the right culture. Ano yung right culture? Sinabi ko na kanina. Pag ikaw yung taong, pag may training, yes. Pag may event, nasaan ang ticket? Dapat ganun, hindi yung, 450 ticket, may t-shirt, mahal-mahal. 450 ang ticket. Sa sa MOA, Lunes. Lunes! Bakit? Ang paggawa ba ng success, may araw? Wala! Di ba, Diyos, ang arte-arte, attend din naman, ang dami pang sinabi. Kasi nga, hindi alam ang dahilan kung ba dapat umattend. Ngayon, nadinig mo na, anong purpose ng pag-attend? Education and updates, tama? Kaya dapat natutuwa ka. Sir, bakit may bayad? Yan, pag ganyan ang mga tanong, di ba? Di ba? Di mo ka magbayad. Tignan ko kung makapasok ka. Di ba? Wala naman. You cannot demand for an answer to a stupid question. Di ba? Negosyante ka. Natural, mamuhunan ka. 450 lang binayad mo. Pagka naman may artista, pag pinakawala na yung ball of blessing, ikaw ba yun, utang ina, pakawala! Diba? Tsaka tingnan mo, nakakababa ng uri. 450, problema sa'yo. Negosyante ka. Madalit salita, wala kang user. Wala kang negosyo. Wala kang binibentahan. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Yung iba dyan, upline, palibre naman, 450 lang, upline. Libre mo na kami.
Ang kakapal ng face. Ito, napapansin ko lang, puros. Paano yung react nyo? Tinatamaan ba kayo? Diba? Maraming ganyan eh. Ablay, nakita ko yung cheque mo. Malaki yung butal, amin na lang. Para round off lang sa'yo, round off. Tapos ang dasal, Lord. Sana po mag-develop ako na totoong leader. Lord, sana po maraming taong maniwala sa akin. Diba? Tapos pagka ganyan, event na naman. Yung ibang kumpanya, alam nyo kung ba't ingit-ingit sa kumpanya natin? Kasi tayo, 5 major events tayo yearly. Yung ibang kumpanya, sige tuloy mo yan. Yung ibang kumpanya, once lang, hindi pa sila napupuno. Alam niyo ba kung bakit natin pinag-iiwa-iwala yung event? Wala tayong venue nakakasya tayo pag pinagsabay-sabay. Yes. Oh, sa mid-year na darating, ano ang highlight? MC, GA Prime, GA. Tama? Yes. Coronation. Oh. Kung isasabay pa natin SE, GE, wala na. 10 oras tayo. Tapos, walang venue kasya. Tama ba? Kaya pinag-iiwa-iwalay natin ang event. Now, hindi yan para masabi lang ang daming event. Hindi. For education and updates na eh. Tingnan mo to. Kung ikaw nagsisimula, maliit pa lang grupo mo. Hindi ba dapat matuwa ka may event? Yes. Dahil bibit-bitin mo na lang ang grupo mo, may event na. Yes. Para mapatunayan yung sinasabi mo na maganda yung kumpanya. Tama? Kaya pag may event, dapat ikaw yung unang nanggigigil. Apply pa reserve na tayo ng ticket. Baka maubusan tayo. Dapat ganun. Dapat alam mo yung dahilan. Okay ba yun? Yes. Yan. Ano pa? By heart and mind, you should understand that you need impartialism in fulfilling your dreams. Ito yung sinabi ni Albert kanina. Kung may duda ka pa, kung hindi mo nararamdaman na ito na talaga, huwag mo na ituloy. Pero yun, yan yung naramdaman ni Albert, yan yung nakita niya, kaya tinuloy niya to. Kaya pinaglaban niya. Kaya kung ano man meron siya ngayon, deserve niya yun. Ha? Culture is embracing the change. Practicing everything, whatever it takes. Embracing the change. Ang kumpanya natin, palaki ng palaki, nagdadagdag tayo ng mga division at marami pang darating. Ano sabi ni Doket? Ano tatawag sa atin? In global group of companies. Dapat ready ka doon, hindi kontra. Yung iba kontra eh. Yung mga mahinang nilalang. Di ba? So bakit? Di ko masisisi. Easy nga, hindi mo maintindihan eh. Dadagdagan pa. Di ba? Pero anong point? Hindi problema ng kumpanya yan. Ang kumpanya, ino-offeran ka ng mas maraming opportunity. Kaya dapat, embrace mo. Hindi kontra. Grabe yung insurance. Nasa networking ka, ganyan-ganyan ka pa nun. Ngayon, nakita mo, ang lakas-lakas. Paano ba yan? Paano ba yan? Meron pa nga sa akin bumulong dati. Ako, ayaw ko na lang banggitin kung anong level, nakakahiya. Sabi sa akin, may income pala sa OBI. May tapang-matama. Ngayon nagsisilipin. Anong point? Pag hindi ka ready sa change, mapag-iiwanan ka. Ulitin ko, if you don't accept change, mapag-iiwanan ka. Marami nang nagpatunay na mga malalaking kumpanya, hindi naniwala sa innovation, hindi naniwala sa change na pag-iwanan. Wala na sila. Kung hindi man wala, binay out na nung dating kumpanyang maliit, lumaki, binili sila. Maraming ganun. Maraming ganun. Kaya, ang dapat ang pananaw mo ganito. Sumali ka, ang naisip mo dati, networking lang, naisip mo si 24/7 lang. Ngayon may insurance pa. Darating yung time, may franchise. Darating may financing. Darating pa iba't ibang division. Imaginein mo, you will be someone like the tycoons. Hindi man yung income. Hindi mo naman makukopya yung income ni Henry C. Hindi mo naman makukopya yung income ni Lucio Tan, ni Go Kong Wei. Pero pwede mo kopyahin yung ginawa nila. Yes. Yung isang kumpanya, maraming division. Diba? Yun dapat ang isipin mo. Now, kung kaya mo pagsabay-sabayin, bakit hindi? Kung hindi naman, di mamili ka lang kung ano gusto mo. Eh no choice ka naman dahil sa marketing plan, interchange yan eh.
magsasalubong at magsasalubong pa rin. Depende na lang kung ano yung gusto mong i-maximize. Tama ba? Same thing with products. Pag may bagong products, dapat tinatangkili. Kaya nga ginawa ang PMF naman. So dapat tangkilikin mo yun. Diba? Sir, ang hinahanap sa akin, C24. Pwede, bumili ka ulit ng iba. Pambenta mo, pang-personal use. Tama ba? Basta madalit salita, huwag maging kontrabida. Yun ang kultura. Lahat ng sumabay kung saan papunta ang kumpanya, nagiging successful. Kasi kung kontrapelo ka, ang hirap. Ang agos, padiretso, ikaw paatras. Mahirap, pasalubong ka eh. Magulo. Tama? Tinuloy katabi mo, tingnan mo. No. Dahil tayo. Yan. Culture is making yourself one of the many achievers. Pakibasa nga. Culture is making yourself one of the many achievers. So huwag kang papayag na sila lang ang nag-achieve. Huwag kang papayag na upline mo lang ang nagiging achiever. Huwag kang papayag na ka-crossline nyo lang ang nagiging achiever. Huwag kang papayag yung katabi mo 3 months ago sa NECO, siya lang yung nagkakotse. Huwag kang papayag, madalit salita, na umaandar ang panahon, fans club ka lang. Ano yung fans club? Pamparami, tagapalakpak, tagasigaw, tagahiyaw. Pero sa sarili, ayaw gawin. Huwag kang papayag kasi hindi ka naman sumali rito para pamparami lang. Sumali ka rito para one time, ma-experience mo yung pumasok ka sa top 500, pumasok ka sa top 100, 50, hanggang sa nasa top 20. Dapat ganun ang target mo. Kung ang upline mo ngayon, mabagal. Aminin natin, may mga upline na mabagal. Pag-usapan nyo na, maging open ka sa upline mo, upline. Sa tingin ko, pag nagkatulungan tayo, bibilis tayo pare-pareho. Kung ikaw naman upline, ganyan, huwag kang, anong pinagsasabi mo? Ako ang upline, sa akin ka makinig. Dapat hindi ka rin ganyan. O parang nakaka-relate kayo. May mga may tinamaan na naman dyan. Kasi dapat, again, upline is just genealogy position. But it doesn't give you the right na ikaw maging hadlang para umangat ang mga nasa ilalim. And vice versa, kung downline ka, hindi rin naman ibig sabihin na ikaw downline ako, makinig ka. Kung upline ka, pag hindi ka nakinig sa akin, wala akong production, wala ka. Huwag ganun. Dapat maging open kayo. Kaya maraming grupo ngayon, pag sobrang laki na, nagpapaalam na sa upline, na magkaroon ng sariling grupo na i-handle. Pag dumating yung time na yun, dapat ikaw pinakamasaya. Kasi na-leverage ka. Yes! Di ba? Hindi ka tulad ng ibang upline. Ha? Ganyan na kayo. Nung mga wala pa kayong alam, ako lang kilala nyo. Ngayon, dumadami-dami nyo, gusto nyo na humiwalay. Mali yun eh. Hindi naman mawawala eh. Kung ako upline, dapat nga matuwa ka. Dahil ang napakasarap, yung gagawin mo isang araw, paikot-ikot ka lang ng iba't ibang lugar. Tapos pinupuntahan mo lang mga grupo mo. Kamusta kayo rito? Di ba? Ano may tutulong ko? Di ba? Hindi yung ikaw lahat. Di ba? Umaga, nasa Luzon ka. Tanghali, nasa Visayas ka. Gabi, nasa Mindanao ka. Demonyong gala ang tawag dyan. Tapos ipagmamalaki mo, ako lang ang pagod, ako lang ang pinakamagaling. Kamuti. Di ba? Hindi ganun ang networking. Ang networking, paramihan ng katulad mo. O, may kung mas magaling sa'yo, thank you. Diba? Hindi yung gumagaling kong downline ko na ito Gumagaling to Tablahin ko ngayon. Napaka-bobo. Diba? Maraming ganyan. Hindi ko linalahat, pero maraming ganyan. Pag magre-reklamo na doon sa opisina, yun ang pinag-usapan. Ego. Ego ng pareho. Di ba? Mali ang intindi ni upline kay downline, mali rin ang intindi ni downline kay upline. May mga ganyan din. May mga downline din naman, lumaki lang ang cheque, sumobra din naman ang yabang. Sa totoo lang naman, sir, mas magaling talaga ako sa upline ko. Hindi mo kailangan sabihin. Kung magaling ka, makikita sa production yan. Tama ba? At hindi mo kailangan ipagduldulan sa upline, bobo ka. Mas magaling ako sa iyo. Hindi mo kailangan ipagduldulan yan.
Napag-uusapang mabuti yan. Tama ba? Yes! Kaya, naku, Diyos ko. Napakadaming experience. Pag hindi ka guided, nako, hindi. Magkakagulo-gulo kayo dyan. Tama. Kalalim hugot mo, Brad. Alright. So next. Believe, learn, plan, copy, action, enjoy, help, develop, motivate, inspire, and serve. Pinaka-gusto ko dyan, serve. Everything you believed in, everything you've learned, everything you planned, you copied, action, lahat ng in-enjoy mo, tinulungan mo, sarili mo, ibang tao, dinevelop mo sarili mo, ibang tao, minotivate mo sarili mo, ibang tao, na-inspire mo sarili mo, at ibang tao, lahat yan, dito pupunta yan, darating ang time. You should be serving. Sir, anong perfect example ng serving? Ganito, pag ang tanong mo na sa grupo, ano maitutulong ko dyan? Serving na yan. Hindi yung ang tanong mo, hey group, ilan ang invite nyo? Ha? Oy grupo, oy downline, ilan ang pay-in mo? Hindi service yun. Ha? Ang service, o grupo, anong araw mo ko kailangan dyan? Diba? O, meron ba kayong kailangan sa head office? Pag-usapan natin, matulungan ko kayo. Yan ang service. Diba? O, grupo ganito. Alam ko, marami ka schedule. Baka may mga down the line ka dyan. Kailangan pa ng kasama. Ibigay mo sa akin yan. Yan ang service. Ito matinding service. Uy, cross-line! Kamusta na? Matagal kitang di nakikita. July do eh. Dalhin mo grupo mo, ako magsasalita. Wow. Cross-line. Diba? Service yan. Hindi puro kabig, dapat marunong din mamigay. Yes. Yun ang service. Maliwanag ba yun? Yes. And see your future now. Ano yun? Dahil sa kumpanyang ito, I'll have my dream car. I'll have my dream house. I'll have a happy retirement. I'll have my savings. I have my time, freedom, and success through wealth, health, and happiness. Mga kaibigan, walang perfecto. Ulitin natin. Meron lang sistema. Meron din tayong sistema na umaandar na sa nakalipas na panahon, 17 years going 18 years, and I believe may ginagawa tayong tama, kaya nangyayari ito. But then again, we will never claim that we are perfect. Marami pang room for improvement, marami pang dapat ayusin. Sana kasama ka namin sa improvement. Sana kasama ka namin sa pagkakas. So, trainings are free, trainings are available, you just have to attend, bring in your people, and see how you grow and yung grupo nyo para lumaki. Maliwanag ba yan? Yes! Sino gusto maging milyonaryo? Taas. Yes! Sa pagiging milyonaryo, laging iniisip natin, pera. Dapat dumating ang panahon, pag tinanong ka kung sino gusto maging milyonaryo, ang iniisip mo, hindi na lamang para sa iyo. Pati sa mga taong nakikinig at naniniwala sa iyo. Yes! Maliwanag ba yan? Sino gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay! Taas ang kamay! Anim lang, anim. Diba? Sabi ng iba, sir, yan naman pong problema eh. Lagi na lang pera pinag-uusapan natin. Eh, marami naman ako nakakausap kaya hindi sumasali dahil puro pera lumalabas sa bibig natin. May nagtanong pa raw eh. Bakit? Pag yumaman ba kami, madadala namin sa langit yung mga pera na yan. Ano, sinagot mo? Eh, wala sir, nanahimik na lang ako. Mali, dapat sinagot mo, gaano ho kayo kasiguradong langit ang punta nyo? Sino nakakasigurong langit ang punta? May request ako, mauna ka na. Diba? O ba, pagka sigurado ka, mauna ka na, tama? Kasi doon talagang iba. Parang iso na yan. Diba? Pero dito sa lupa, although hindi perfecto ang buhay, kahit may pera, pero at least hindi impyerno. Tama? Pag may pera ka, ibang demeanor mo. Iba takbo ng utak mo. Yung anak mo, lalapit sa'yo, kada umaga, anak, ito 200, kasi I love you. Di ba? Wala kang pera, palapit pa lang. Eh, kasi pahit. Di ka marunong magtipid. Araw-araw kita binibigyan bawal, di ka kang pera. Wala kang pera, pag dumating ang bill, bayad agad. Wala kang pera, ang puno yung rep niya. Yung labas, naka-magnet, disconnection notice, patawag ng barangay, listahan ng utang. Diba? Ganun eh, pag walang pera eh. Pero pag may pera, magandang takbo. Diba? Hindi man
Hindi man sobra-sobra, tama lang, magaan pa rin ang takbo. Kasi iba nga yung may binubunot kayo sa oras ng pangangailangan. Kesa yung talagang wala. Yun naman ang binibigay ng negosyo natin. Gawin mo lang ng tama yung negosyo. Maging part ng development, hindi ng distraction. Ganun dapat yun. Kung magka-record ka man sa amin sa fourth floor, dahil bagong Millionaires Club ka. Hindi yung ang record mo, meron kang tinarantado. Yung mga ganun. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, promise ha. Part ng development ha. Yan ha, maliwanag yan ha. Sino gusto maging milyonaryo, taas ang mga. Anim lang talaga. Diba? Sino gusto maging multi-millionaire, taas ang mga. Anim lang talaga. Huling tanong na, sino gusto maging milyonaryo, taas ang mga. Wala, anim lang talaga. Sige, so thank you sa pag-attend, no? Sa Friday, ako rin yata ang leaders training sa Friday. So yung mga libre sa Friday, 6 p.m. dito ulit tayo. May mga topics naman tayo, iba naman yung sa NECO. So thank you. Huling tanong. Ibig sabihin, thank you sa pagpunta, thank you sa ingat sa pag-uwi. Kaya huling tanong, sino gustong maging milyonaryo, taas ang kamay? Anim lang talaga. Isa pa, taas ang kamay. Last, naniniwala ka bang kasama ka sa anim? Kung naniniwala ka kasama ka sa anim, tumayo ka. Thank you very much.